Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparito muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan, kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis. Tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos. Sanay na tayo sa paggamit ng mga salitang ito na hindi na tayo nagtataka o namamangha sa Kanyang kahulugan. Pero isipin uli natin, anak ng Diyos. Ano bang ibig sabihin nito? Anak ng Diyos, galing sa Diyos. Anak ng Diyos, katulad ng Diyos. Anak ng Diyos, minamahal ng Diyos bilang Kanyang sarili. Anak ng Diyos, sinusunod ang Diyos kasi Ama natin siya. Kakaiba tayo sa ibang nilalang at sa ibang mga tao. Anak tayo ng Diyos. Naging anak tayo ng Diyos kasi inampun niya tayo na maging anak niya. Anak tayo ng Diyos dahil kay Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos na naging tao. Nakiisa tayo sa Kanya nung tayo bininyagan. Ibinigay niya ang Kanyang buhay para sa atin. Ibinigay niya sa atin ang Kanyang pagiging anak ng Diyos at inampun naman tayo ng Diyos Ama bilang Kanyang sariling anak. At nanatili sa atin ang Espiritu upang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Ito ang katangian natin, anak tayo ng Diyos. Sana mamangha tayo at pahalagahan natin ito. Sa ngayon, hindi pa masyadong napapansin na anak tayo ng Diyos. Para walang pagkakaiba ang nabinyagan sa mga hindi nabinyagan. Parang pareho lang ang nagsisikap na maging anak ng Diyos at na nagbabaliwala nito. Pero pagparito muli ni Jesus, matutulad tayo sa Kanya. Magiging hayag na ang kadakilaan at ang karangalan natin ng mga anak ng Diyos. Ngayon, hindi pa ito hayag. Mahina pa tayo.
nagkakasala pa tayo. Pero nagsisikap naman tayo na maging malinis tulad ng si Jesus ay malinis. Inuugnay na natin ang ating buhay sa Kanya. Sinisikap natin na mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Ang kasalanan ang dumudungi sa atin sa pagiging anak ng Diyos. Sin disfigures us. Kaya dumating si Jesus at tinanggal ang kasalanan. Ganyan ang nangyari noong tayo ay binyagan. Tinanggal ang kasalanan natin. Totoo na nakakasala pa rin tayo. Pero nagsisikap na sana tayo na hindi manatili sa kasalanan. Maintindihan natin na sa mga sandali ng kahinaan, bumabagsak tayo sa kasalanan. Pero bumagsak man tayo, tumayo tayo agad. Huwag tayong manatili sa kasalanan at iwanan na ang kasalanan. Hindi karapat-dapat ang kasalanan sa isang anak ng Diyos. Kung mahalaga sa atin ang pagiging anak ng Diyos, nilalayuan natin ang kasamaan. Ngayon nagsisimula pa lang ang bagong taon, manindigan tayo na ngayong taon iwasan na natin ang kadumihan ng kasalanan. At kung sakaling magkasala man, mangumpisal agad upang hindi tayo magpatuloy sa estado ng kasamaan. Salamat, Ama, sa pag-ampon mo sa amin na maging mga anak mo. Buksan mo ang aming isipan upang ito'y mabigyang halaga at sundin namin si Jesus na mamuhay bilang iyong mga anak. Amen. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.